natin bagong series of lesson, kaya huwag niyo pong ma-miss yung pag-aaral po natin dito sa Book of Daniel. At kahapon po nagsimula na po tayo sa Daniel chapter 1. So review po tayo dito po sa pangyayari po dito kay Daniel. Alam naman po natin na ang Israel po ay they were captive by Babylon, King Nebuchadnezzar po. At pinag-usapan po natin mga reason why God allowed them to maging captive ng kanilang ng kalaban, dahil meron pong may sampa pala ako dahil meron pong nais ituro ang Panginoon sa mga anak po niya. So, nangyari nga po dito, sila ay naging captive ng Babylon, naging captive po ni King Nebuchadnezzar. At si Nebuchadnezzar po, siya ay humiling ng mga children of Israel na maglilingkod sa kanyang palasyo. So, kailangan niya ng mga matitipuno na lalaki na mga anak ni Israel. Bigyan ko lang po kayo ng background ng ating pag-aaralan. Kaya dinala po yung mga ilang children of Israel para dumaan po sa training, no? Iti-train sila, pakakainin sila, no? They are under training para maglingkod sa gobyerno ni Nebuchadnezzar. Amen. Binanggit po yan sa Daniel chapter 1 verse number 4. Children in whom no blemish, but well favored and skillful in all wisdom and cunning in knowledge, understanding science. Yan ang nais ni King Nebuchadnezzar, na i-train, hasain, turuan ang mga maglilingkod sa kanyang palasyo, have ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongues of the Chaldean. So, turuan sila ng lengguwahe ng mga Chaldeans. At isa nga po na napasama dito ay si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, or Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano pong purpose? Para sila po ay i-train, hasain, at isa nga po dyan yung palakasin sila physically. Kaya nga po yung isa sa training ay sila pakainin. Pero hindi pumayag si Daniel dahil alam niya yung pagkain yon ay hindi nararapat sa kanila bilang children of Israel. At nag-stand si Daniel sa kanyang pananampalataya, at nakita po natin doon yung pagtulong ng Diyos kay Daniel, kay Shadrach, Meshach, and Abednego sa kanilang paninindigan sa pananampalataya. So, ibig sabihin po, if we stand on our faith, on the Word of God, wala po dapat tayong ikatakot, kasi kasama po natin ang Diyos, and makita po natin how God work in the life of Daniel and his friends. Amen. Mababasa po natin sa verse 17. And these four children, God gave them knowledge and skill
in all learning and wisdom. No? Binayaan sila ng Panginoon ng knowledge and skill in all learning and wisdom. Sa lahat ng larangan ng anumang paggawa sa kanila, anumang subject, no? Alam nila. Imagine niyo po. Alam nila yung patungkol sa science, patungkol sa mathematics, no? And all learning and wisdom. At isa nga pong special na ibinigay sa kanila is, lalo na po kay Daniel, to understand all visions and dreams. No? Imagine niyo po, God gave them knowledge, skill in all learning and wisdom. So yan din po dapat ang prayer natin. We can ask God for wisdom. No? Kailangan po natin ng wisdom. Lalo na po when we face this world, when we face the enemy, the unbelievers, kailangan mas mahusay, no? Mas marunong, maalam ang mga anak ng Diyos. Just like Solomon, di ba po? Si Solomon, ang iniling niya sa Panginoon is wisdom. Sinabi rin po ni James, basahin po natin sa book of James, James chapter 1, verse number 5. Tingnan niyo po, James 1 verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Yan po yung kailangan natin in every day of our life, God's wisdom. And ang maganda po dito, the wisdom of God is free. Hihingi ka lang. Huwag po tayong mahiya. Huwag tayong mag-atubili. Amen? It giveth men to all men liberally. Amen? Wisdom, karunungan. Wisdom sa trabaho. Wisdom in decision making. Wisdom sa mga bagay na gagawin natin. Iyan ay binigay ng Diyos kay Daniel, kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? Yan din dapat po yung prayer natin, Lord, give me wisdom for this day. Lord, give me wisdom sa aking trabaho. Lord, give me wisdom sa aking family. Give me wisdom sa aking decision. Amen? Iyan ang pinagkaloob ng Diyos kila Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. In verse number 20, makita po natin, in all matters of wisdom and understanding that the king inquired them. Amen? Yung dumating po yung time na sinubukan na sila. Amen? Sinubukan na ang kanilang mga natutunan, yung kanilang training. Ano pong napansin ni King Nebuchadnezzar? Kakaiba yung apat. Kakaiba si Daniel, Shadrach, and Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. He found them 10 times better.
than all the magician and astrologers that were all in his realm. Grabe, no? So, meron pong question and answer. Oo. 10 times better sila. Times 10 ang kanilang galing. Times 10 yung kanilang husay. Amen? Kung may mga points, napakaraming points nila Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? Bakit po nangyari yan? Because Shadrach, Meshach, and Abednego, Daniel, they stand for God. Amen? They stand for their faith. Amen? Ganon din po tayo. Kung tayo po ay mananatili sa Panginoon, matapat sa Panginoon, nananatiling nakakonect sa Panginoon, just like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, sila ay naka-abide, sila ay nakakonect sa Panginoon. Amen? At nagkaroon ng bunga. Sabi ng John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him. Amen? Shadrach, Meshach, and Abednego, Daniel, sila ay nakakonect sa Panginoon. Kapag nakakonect, dahil sila maganda yung connection nila sa Panginoon, maganda rin yung connection ng Diyos sa kanila, the same bringeth forth much fruit. Nagbunga. Kaya nga po, pag lagi tayo nakadisconnect sa Panginoon, lagi ka nang nakahiwalay sa Panginoon, hindi natin ginagawa yung kalooban ng Diyos. Without me, ye can do nothing. Kahit ang maganda pa yung business na yan, kahit maganda yung kita ngayon, kahit marami ka pang naiisip na maganda sa iyong trabaho, sa iyong future, sa iyong mga gagawin, without me, without God, ye can do nothing. Pinakalungkot, may mga Kristiyano, no? Pag sila'y dumating na sa time na sa tingin nila na sila ay nagbubunga na, tsaka naman sila nagdi-disconnect sa Panginoon. And akala nila yung natatanggap nila magtutuloy-tuloy na sila ay malayo sa Panginoon. Tandaan po natin, without God, amen, ye can do nothing. Maaring sa una, maganda ang bunga, maganda ang harvest, maganda ang kita, maganda ang nangyayari. Pero later on, wala na. Bumabagsak na. Nauubos na. Nabubulok na. Hindi na umuubra. Dahil sabi ng Bible, without me, ye can do nothing. Kaya si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, they are always connected to God. Connected to the God of heaven. And the God of heaven bless them wisdom, understanding, knowledge 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his dreams. Dapat po makita ng mga taga-sanlibutan that you are better than them. O yung makita nila ay kakaiba itong may mga paniniwala sa Diyos. Amen?
Kakaiba sila. Ang gagaling nila, ang uhusay nila. Amen? Gusto ko rin makilala yung Diyos na meron sila. Amen? So yun po. That is our introduction. No po? Pero maikli lang po ito, yung ating pinaka-message. Kasi ayoko pong ialis tayo sa Daniel chapter 1 na hindi po natin na unawaan yung mga pangyayari. So sa Daniel chapter 1, nakita po natin si King Nebuchadnezzar ay nag-request ng mga children of Israel na maglilingkod sa kanyang palasyo. At nakita po natin sila Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Sila po ay nakitaan ng higit pa, no, sa mga under training. They were under training men in the palace of King Nebuchadnezzar. Amen. So, pagdating po ng chapter 2, amen, chapter 2, and the second year reign of Nebuchadnezzar dreams, wherewith his spirit was troubled, and his sleep break from him. So, nanaginip po si Nebuchadnezzar at hindi po siya mapakali sa kanyang napaginipan. He was troubled. His spirit was troubled. Maaring hindi maganda yung kanyang panaginip. Nakakatakot yung kanyang panaginip. O nakaranasan po ba kayo noon na naginip kayo na nakakatakot? Na hindi mo lubos na maisip na nangyari yun? Sino po sa inyo dito na naginip kaninang gabi, kaninang madaling araw at yung inyong panaginip po ay hindi ka nais-nais? Meron po ba? O para kang binabangungot. Hindi maganda yung panaginip ni King Nebuchadnezzar. He was troubled. At tinawag po niya yung mga magicians, astrologers, sorcerers, and the Chaldeans to show the king is his dream. So they stood before him, no? Before the king. Amen. Pinatawag niya yung mga magician, astrologers, sorcerers, at sabi ng hari, ako'y nanaginip, at hindi ako mapakali sa aking napaginipan. At nais kong malaman kung anong ibig sabihin ng aking panaginip. Sabi ng mga Chaldeans, tell thy servant the dream, and we will show the interpretation. Mahal na hari, sabihin niyo po sa amin ang inyong panaginip at sasabihin po namin ang ibig sabihin ng inyong panaginip. Amen. Minsan po, mahirap na talagang balikan yung panaginip, di ba po? Minsan, pagising mo, nakalimutan mo na kung yung panaginip mo, di ba? Ganun po minsan. O, sino po sa inyo dito ang hindi maganda yung panaginip kagabi, pero nakalimutan nyo na. Ang naalala nyo lang ay hindi maganda. Amen? Meron po ba dito? O, si Brother Raymond. Dito po si Brother Raymond sa comment. Panaginip ko lagi, rapture. Yan daw sabi niya. Yan, tanong natin kay Sir Raymond. Ang tanong ba ay kasama ka o naiwan?
Sir, lagi niya panaginip ay rapture. Yan. Si Raymond po ay sama po dati to sa Manila. Sa full time sa Manila. Lagi siya na naginip ng rapture. Yan, tanong natin kung kasama ba siya o naiwan sa rapture. Yan, yung tanong. No po, sabi ng mga servant, sabihin niyo po at i-interpret namin yung ibig sabihin ng inyong panaginip. At sabi ng hari, hindi ko na maalala. The thing is gone from me. If you will not make known unto me, kung hindi nyo kaya ipaalam sa akin, at ibibigay yung interpretation, sabi niya, ye shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill. Sabi ni Nebuchadnezzar, pag hindi nyo kayang sabihin sa akin kung ano yung aking panaginip, pagpipira-pirasohin ko kayo at ang inyong mga tahanan gagawin kong upulbusin ko. Amen? So parang mahirap, no? Mahirap din po, no, yung request ng hari. Nakalimutan niya na yung kanyang panaginip eh. Sabi ng mga magician, ng mga astrologers, no? Sabi, tuloy natin. If you show the dream and the interpretation thereof, ye shall receive gifts and rewards and great honor. Therefore, show me the dream and the interpretation thereof. Amen. Pag na-interpret nyo, nasabi nyo sa akin yung aking panaginip, meron kayong reward. Meron kayong gifts. Wow. Meron pang ipabuya. Si King Nebuchadnezzar, sino mang makaka-interpret, sino man makakasabi sa kanya ng kanyang panaginip. No? Siguro nag-usap-usap sila. Paano yung mangyayari party interpret, hindi naman niya masabi kung ano yung kanyang interpretation. Sabi ng mga servant, King, sabihin niyo po sa amin kung ano yung panaginip at aming interpret. Kulit talaga nila, no? The king said, hindi ko na nga maalala. No? The king answered, said, I know of certainty that you would gain the time because you see the thing is gone from me. But if you will not know unto me the dream, na ito paliwanag ng ng mga Chaldeans. The Chaldeans answered before the king and said, there is not a man upon the earth can show the king's matter. Wala pong sino mang tao sa mundo ang pwedeng gawa ng inyong hiling, mahal na hari. No, there is no king, lord, nor ruler that as such thing. Walang ganyang hari nagtatanong na kung ano yung panaginip niya. Wala pong ganyan. Baga, wala. That as such thing at any magician or astrologers or Chaldeans. And it is rare that the king require it. And there is none other that can show it before the king except the gods whose dwelling is not with flesh. Mahal na hari, wala po sino man pwedeng makagawa ng request nyo. Kahit sino, wala po pwedeng makahula ng inyong panaginip. Ang nais lang po namin, mahal na hari, sabihin nyo lang yung panaginip nyo at ipapaliwanag namin kung ano ang ibig sabihin. Sabi ng hari, hindi ko na nga maalala.
Sabi ng mga magician, sabi ng mga Chaldean, wala po sino man pwedeng makagawa niyan except the gods whose dwelling is not with flesh. Maliban na lang po, merong Diyos na hindi namumuhay sa laman ang pwede makagawa ng inyong request. Kumbaga po, may kita po natin, they are limited. No? Limited yung kanilang power, limited yung kanilang understanding, limited yung kanilang connection. Amen? No po? Kaya nga kung tayo ay magre-rely sa mundo, magre-rely sa mga unbelievers, they are limited. Hindi nila, bagamat magaling sila, mahusay sila, but they are limited. Wala po, mahal na hari, ang pwede makagawa ng inyong request. Maliban na lang, merong Diyos na hindi namumuhay sa laman. O ibig sabihin, Espiritu. O Diyosan, Diyos ng hangin, Diyos ng araw, o sino man Diyos na pwede tayong kausapin at tanungin kung ano yung inyong panaginip. Pero kung hahanap po kayo ng tao, wala po pwedeng makagawa niyan. At nagalit po yung hari. The king was angry and very furious in all commanded and commanded to destroy all the wise men of Babylon. Sabi ng hari, walang kwenta pala kayo. Kala ko mga magagaling kayo. Kala ko matatalino kayo. Kala ko mahuhusay kayo. No? And commanded to destroy all the wise men. Pinapatay ni King Nebuchadnezzar ang lahat ng mga marunong, matatalino, mahuhusay sa Babylon. Buong klase, no? Makita ka ng mga magagaling, pinapatay ng hari. Yung mga nagagaling-galingan, no? No, mga, ano na, kung sa panahon natin to, yung mga nagagaling-galingan sa gobyerno, patay kayo lahat. Kulong kayo lahat. No? Ganun katindi si Nebuchadnezzar. Amen? And the decree went forth. Nangyari po yung utos ng hari. Sabi nga po, ang utos ng hari ay hindi pwedeng mabali. That wise men should be slain. Patayin ang mga wise men. Amen? So natakot na yung mga wise, mga marurunong, magagaling. Siguro iba dito nagpanggap na bobo. Ay, di ako magaling, bobo ko. No? Ay, hindi ako wise man. Wala akong alam. Kaya di ako sali dyan. Yung mga magalingan, naging walang alam. And they sought Daniel and his fellows to be slain. Kasama sila Daniel at ng kanyang mga kasama sa mga papatayin. Kasi kasama sila sa mahusay, magagaling, di ba po, in Daniel chapter 1. Kung babalikan natin, 10 times yung galing nila, yung husay nila. Kaya kasama sila sa mga papatayin. Tanungin ka, ikaw magaling ka ba? Ikaw magaling ka ba? No? 1 plus 1. Pagsagot mo 2, kasama ka sa papatayin. Pag tinanong ka, 1 plus 1, equals 5. Hindi kasali to. Hindi nila, no? So, kasama po sila Daniel sa utos ng hari. Ito po maganda. Then Daniel answered with counsel and wisdom to Arioch, the captain of the king's guard, which were gone forth to slay the wise men. Kinausap ni Daniel with counsel and wisdom.
Tandaan po natin, si Daniel po ay mayroong wisdom ng Diyos. Kinausap niya yung kapitan ng hari, the king's guard. Kinausap niya, sabi ni Daniel, why is thy decree so hasty from the king? Then Arioch made the thing known to Daniel. No? Why is the decree so hasty from the king? Then Arioch made the thing known to Daniel. Bakit ganon ang utos ng hari? Patayin lahat ng mga maguguno. Ano bang nangyari? Maring wala pang alam sila Daniel kung ano yung, bakit ganon na lang yung utos ni Nebuchadnezzar. At sinabi sa kanya ni Arioch. Amen? And Daniel went in and desired the king that he would give him time and that he would show the king the interpretation. Yung malaman ni Daniel, sabi ni Daniel, baka pwede niyo kong bigyan ng oras at ipapakita ko sa hari ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Bigyan niyo ko ng oras. Amen. Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companion. Amen. Ganda po nitong story na ito, no? Kinausap ni Daniel yung kanyang mga kaibigan. Amen. Sabi niya, merong utos ang hari. Meron siyang panaginip. At walang mga Chaldeans, astrologers, magician, sorcerers ang maka-interpret ng kanyang panaginip. Amen. Kinausap niya yung kanyang mga kaibigan, mga kamananampalataya. Amen. Kaya maganda po na meron kang kamananampalataya. Mga Christian brethren. Amen? No? At ano po ang ginawa nila? That they would desire mercy of the God of heaven concerning this secret. Sila po ay humingi ng awa sa Diyos ng langit concerning this secret. Secret kasi walang nakakaalam ng dream ni King Nebuchadnezzar. Ibig sabihin po, they went to pray. They made prayers to God. Amen. That Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise of Babylon. Amen. So makita po natin dito, no, isa sa mga lesson na makita po natin dito is the power of prayer. The power of prayer. Tinatawag po natin corporate prayer. Tinawag ni Daniel ang kanyang mga kasama. Daniel did not act alone. He gathered his companions to request compassion from God of heaven concerning this mystery. Kaya maganda po, meron kang kasama sa panalangin. Amen. Maganda na merong mga nagpipray sa iyo. Kaya salamat sa simbahan na nagpipray sa iyo. Kahit ikay nasa trabaho na, may mga kapatiran nagpipray sa iyo. Tulog ka na sa bahay, may pastor na nagpipray sa iyo. May mga kapatirang tumatawag sa langit at binabanggit ang iyong mga panalangin. Lord, papalain niyo po ang pangailangan ni kapatid. Lord, tulungan niyo po si kapatid. Meron po siyang karamdaman. Lord, pagpalain niyo po aming simbahan. Amen?
Daniel did not act alone. He made the known to his companions. Mag-pray naman natin. Kaya salamat po sa mga kapatiran na tulong-tulong na nanalangin sa ating simbahan. Salamat po sa inyong prayer, no, na unti-unti pong binalik ng Panginoon yung aking boses. For almost 1 month ay wala po talaga akong boses. Simula po nung nasa province kami, wala talagang paus po. Kaya di po ako masyado nakapag-share, talagang wala po. Pero sa tulong-tulong, sama-samang panalangin, no, sa pangailangan ng simbahan, no, sa prayer po natin ay ibigay o pairam sa atin yung kabilang lote ng church. Praise God. Ipinahiram po sa atin ng may-ari yung katabing lote ng simbahan. At niniwala po tayo, kung sama-sama po tayong mananalangin, ibibigay po yan ng Diyos. Amen. Nanalangin sila sa Panginoon. Niyanig nila ang langit, nagmakaawa sila sa langit. Sagutin ang kanilang mga panalangin. Amen. Sagutin ang kanilang request. Amen. Ito po, may verse pa po tayo dito. No? Sagutin ang kanilang mga panalangin. Amen. And what happened? Nung sila nanalangin. Sama-sama sila nag-pray. Amen. Verse 19. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. The secret was revealed unto Daniel in a night vision. Pambira, no? Sabi ng mga Chaldeans, mahal na hari, walang sinumang tao ang pwedeng makagawa ng inyong request, maliban na lang may Diyos na hindi namumuhay sa laman ang pwedeng makagawa. But praise God, Daniel, meron siyang Diyos. Hindi Diyos ng ulan, hindi Diyos ng araw, hindi Diyos ng hangin o Diyos ng hayop, but the God of heaven. We believe that our God is omniscient God, all-knowing God, all-powerful God. And our God is unlimited in knowledge. Amen. Nireveal ng Diyos yung secret. Pinaalam ng Diyos yung secret. No? Ganon din po tayo. Kailangan po, we need to pray to God, Lord. Ipakita niyo po sa akin, ano ba talaga yung plano niyo po sa buhay ko. Panginoon, pwede bang pasilip niyo konti sa akin yung mga magandang mangyayari sa buhay ko, mga pagpapala na ipinagkakalob niyo. Minsan po ipapakita ng Diyos yan. hindi man sa panaginip, but in our mind. By faith. By faith, Panginoon, ibibigay niyo po itong aming hinihiling sa inyo. By faith, Panginoon, alam ko pagagalingin niyo po ako sa aking karamdaman. By faith, Panginoon, magkakaroon ng pagbabago yung aking anak. Magkakaroon ng pagbabago yung aking pamilya. By faith, Panginoon, ibibigay niyo po sa akin ang trabahong ito. By faith, Panginoon, mangyayari po yung mga magagandang bagay sa buhay po namin. Amen. And after God
reveal the secret. Answered prayer na po ito eh. Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Nakita po natin dito, the thanksgiving of Daniel. Thanksgiving of Daniel. In-honor ni Daniel yung kasagutan ng Lord. Salamat. Blessed be the name of God forever and ever, for His wisdom and might are His. He changeth the times, the season. He removeth the kings. He set up the kings. He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. He revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in darkness, and the light dwelleth with Him. He revealeth the deep secret. Amen. Ano po sabi ng Bible sa 1 Corinthians 2 verse 10? 1 Corinthians chapter 2 verse 10. But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Praise God na meron tayong Holy Spirit. Nagre-reveal ng kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Bagamat di pa po natin nakikita ang langit, but the Holy Spirit, the Spirit of God, nire-reveal na po sa puso natin yung mga bagay patungkol sa Diyos, na minsan po hindi maunawaan ng sanlibutan at pinagtatawanan pa ng sanlibutan. Diba, alam naman po natin yung trending ngayon, yung tungkol sa pina-resign ni Lord. No? Trending po yan ngayon, no? Pina-resign ni Lord. Kung tayo po mananampalataya, nakikita po natin yan ay gawa ng Diyos. Amen? Naalisin ka sa mga gawain ng sanlibutan. Pero sa sanlibutan, katatawanan po yan. No? Katatawanan po yan. Pinaresign ni Lord. Amen? Hindi tayo maunawaan ng sanlibutan. Hindi tayo maunawaan ng mundo. Ha? Ang ganda ng trabaho mo, ang ganda ng negosyo mo, ang ganda ng position mo. Bakit mo iniwan yan para diyan sa Bible na yan, para sa simbahan na yan, para sa sinasabi mong panawagan ng Diyos? Hindi nila maunawaan because ang nakakaunawa lang po ng mga bagay patungkol sa Diyos ay yung mga ligtas, mga anak ng Diyos. And sa kanila po ay katatawanan yan. Amen? No? Kaya sabi po sa verse 14, But the natural man receiveth not the things the Spirit of God. Ang mga hindi saved, natural man, mga unsaved, receiveth not the things of the Spirit of God. Hindi sila tumatanggap, nakakaunawa ng mga spiritual things. Pagtatawanan kanila pag nagpo-post ka ng Bible verse. Tatawanan kanila na sa mga desisyon mo patungkol sa Panginoon. Because they are foolishness unto Him. Neither they can know them because they are spiritually discerned. Amen. He that judgeth spiritual judgeth all things. Amen. And
Yan po ang ginawa ng Panginoon kay Daniel. Daniel chapter 1, 2 verse 22. He revealed the deep and secret things. Ano yung mga secret things po ngayon? Na alam na po natin yung pagbabalik ng Panginoon. Amen? Yung malaman natin na isang araw babalik ang Panginoon, and we believe na malapit na po dumating ang Panginoon, that is secret sa mga unbeliever. Hindi nga kaya ng mga astrologers, sorcerers, yung sinasabi ni King Nebuchadnezzar. Amen? Nagkakamali sila. Kaya di tayo naniwala sa mga manghuhula or mga psychic na nandiyan sa Facebook. Amen? I thank thee and praise thee, O God of my fathers, who has given me wisdom and might, and has made known unto me. Now we desired of thee, thou hast now made known unto the king's matter. Wow, amen? Alam na namin yung secret o yung dream ng hari. Maaaring sabihin ng mga Chaldean, baka pwede namin malaman yung dream ng hari. Sabi na Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi nila, secret. Amen. So, wait up po natin dito. God answered prayer. Answered prayers. God answered prayers. Ang Diyos ay sumasagot sa mga panalangin. Amen? So, bilang pagkatapos po, di pati kaya tapusin to ngayong araw, inaalam ni Daniel kay Arioch, amen, na sabihin sa hari, huwag niyo munang ituloy yung kanyang utos na patayin yung mga wise men sa Babylon. Because, bring me in before the king. Dalhin mo sa hari. I will show unto the king the interpretation. Then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said unto him, I have found a man of the captives of Judah that will make known the king the interpretation. The king answered and said to Daniel, whose name Belteshazzar, art now able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof? Amen. Daniel answered in the presence of the king and said, the secret which the king hath commanded cannot the wise men, soldiers, the magician, the soothsayers show unto the king. Amen. Malari yung inyong dream na hindi kaya i-interpret ng inyong mga magagaling na mga tao. But there is a God in heaven that revealeth secret and maketh known to the kings Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dream and the vision of thy head upon thy bed are this. Malari, ito po ang inyong dream. Ito po yung mangyayari sa inyong huling pamumuno. Ito po ang vision ng Diyos sa inyo. Amen? Are this. Bukas po, nabibiti muna po tayo. Sabi ni Daniel, ito po ang inyong mga panaginip. At ito po ang ibig sabihin. Amen? I hope na tayo po na-bless ngayong umaga sa ating lesson po. Ito po sa Daniel chapter 2. Amen? Salamat po sa mga kasama po natin. Ayan, salamat kasama natin si Ma'am Shirley Abaro Codugno. Amen. Salamat po at si Ma'am Nora Guillermo Isaac
Sir Isaac Otokure. Amen. Thank you po, Ma'am Shirley. Amen. Nag-work ako 2 months sa Ascens Tour. Hindi ako nakakasama. Hindi po talaga yung will ng Diyos. Amen. Worth it na iwan ang lahat para sumunod kay Lord. Faithful ang Lord sa mga lingkod niya. Nag-travel sa Antique Iloilo. Amen. Salamat po kay Ma'am Shirley. Amen. Salamat po. And kay Ate Sel Magpantay, Ate Elsie Gomaro, kaya Ma'am Joy Saldanya. Birthday po ata niya ngayon. May binabati po natin si Ma'am Joy Saldanya sa anyang kaarawan yung araw. Ma'am Goldie Kinaipert from Aklan, no? We're praying for Ma'am Goldie na one day makasama po natin siya sa pananambahan. Amen. So yan po. And Brother Raymond Sarcon, panaginip ko lagi rapture. Yan. Ma'am Vanessa Maniega from Negros, good morning po. Ma'am Evelyn Bertudes, good morning. Mama Rose Barona, good morning. Ma'am Veronica Piliada from UK, maraming salamat po. Amen. Angat tayong mga mananampalataya. Yan. Kagaya ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, angat tayo mga mananampalataya. No, they are steadfast, stand firm, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Ate Amelia Napi, good morning po. Yan. Salamat po sa mga nag-join ngayong umaga sa ating morning devotion. Salamat po sa inyong magamat natagal po tayo nawala. Pero salamat po, nandyan pa rin po kayo sa ating morning devotion. Is a great blessing po. Kaya po tayo nakapagpatuloy po dito sa ating programa. Amen. Tayo po ay manalangit. Mamaya po sa mga taga CBBC Imos, don't forget our prayer meeting. Huwag po mawawala sa prayer meeting. Maraming i-reveal ang Panginoon ng mga secret if you attend prayer meeting. Mamaya po, kausapin natin ang langit to reveal God's secret sa mga pagpapala na ipagkakalob niyo po sa atin. Let's pray, tayo manalangin. Sama-sama po tayo mamaya. Amen. At manalangin sa Panginoon sa ating prayer meeting. Kailan Diyos, salamat po sa umagang ito. Thank you, O God, for your great message na pinagkalob niyo po about the God behind the dream, the King, the dream of the King. Tunay nga po, you are God of heaven. You know everything. At nice, you are willing to show it to your children, Panginoon. Kaya salamat po na meron po kami salita po ninyo na kaya